Good morning. This time naman po hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog. So, buksan natin ang ating mga Bibles sa Genesis chapter 15, verses 7 to 21. Genesis chapter 15, verses 7 to 21. At ganito po ang sinasabi. At sinabi sa kanya, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo, upang ibigay sa iyo ang lupain ito na manahin mo. At sinabi niya, O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin? At sinabi sa kanya, magdala ka dito sa akin ng isang tumalagang bakang 3 taon ng gulang, at ng isang babaeng kambing na 3 taon ng gulang, at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang, at ng isang inakay na bato-bato, at ng isang inakay na kalapati. At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at pinaghati niya sa gitna. At kanyang tapat-tapat ang kalakalahati, datapat hindi hinati ang mga ibon. At binababa ng mga ilong mandaragit ang mga bangkay at binupugaw ni Abram. At nang lulubog na ang araw ay nakatulog si Abram ng mahimbing, at narito ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakanya. At sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pakatalastasin mo, na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at maglilingkod sa mga yaon, at pahihirapang 400 taon. At yaon namang bansang kanilang pinaglilingkuran ay aking hakatulan. At pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang, at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ika-4 na salin ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo. At nangyari ng paglubog ng araw at pagdilim na narito ang isang hurnong umuusok, at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram, na nagsabi, sa iyong binigay ko ang lupain ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Ang mga Sineo at ang mga Sineseo at ang mga Ketmoneo at ang mga Heteo at ang mga Fereseo at mga Rephaim at ang mga Amoreo at mga Cananeo at ang mga Gergeseo at ang mga Jebuseo. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So sinasabi po natin na ang justification or justification by faith ay one-time judicial act or legal act ng Panginoon na binibilang niya tayo matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Isang aspect ng salvation, itong justification by faith. And it is God's legal act by which He declares us righteous sa Kanyang harapan. Sinasabi rin natin na ang faith is the means by which we sinners lay hold of justification. But it is not the grounds of justification. Uulitin ko, faith is the means by which we sinners lay hold of justification. So ang instrument para mapasa atin ang pagpapawalang sala ay ang pananampalataya. Pero ang pagpapawalang sala ay hindi nakasaligan sa pananampalataya. Faith is not the grounds of justification. Mahalagang pag-aralan ito sa umagang ito sapagkat minabuti ng Diyos na ang kanyang pangako kay Abram ang magiging pamamaraan para itama po ang lahat. Dahil nga sa kasalanan po ni Adan. And so God deems that every period that may mga times sa Bible na gumagamit siya na mga tao para magsimula muli. In this case, sa ating pag-aaral, si Abraham ang ginamit ng Panginoon.
nang sumampalataya daw si Abraham sa Panginoon, scriptures tell us that God regarded him as righteous because he believed God. To be sure, si Abraham po ay makasalanan pa rin. Wala siyang pinagkaiba sa atin. But God looked upon or counted Abraham as righteous, not on the basis of works, hindi dahil sa gawa ni Abraham, kundi by faith. Uulitin ko. Napawalang sala o tinuring na matuwid si Abraham, hindi dahil sa kanyang gawa, hindi dahil sa sumunod siya sa Panginoon. Ang sinasabi sa atin ng Scripture, tinuring siyang matuwid o pinawalang sala siya dahil sa kanyang pananalig sa Panginoon. Dahil sa pananampalataya. Kung gano'n, ngayon ang tanong, at ang panukalan ng Diyos ay itama ang lahat, nakasanayan po kasi natin na ganito. Sa mundong ito at sa everyday na dealings natin sa mga tao. Kapag nais natin itama ang isang bagay, kailangan gumawa ng paraan yung nagkamali. Siya ang magtatama ng kanyang ginawa. Yun ang nakasanayan natin. Pero ang tanong dito, sa panukalan ng Diyos, paano itatama ng Diyos ang lahat kung hindi niya i-require ang gawa mula kay Abraham at sa kanyang sambahayan? Sino magtatama? Yun yung tanong. Kung nais ng Diyos na magsimula muli sa tao, paano magkakaroon ng pagsasaayos sa mundong ito? Kung hindi i-require ng Diyos ang gawa at magiging sapat para sa Kanya ang pananampalataya. Brothers, sisters, and friends, sa ating pag-aaral ng Genesis 15, may dalawang bahagi ang passage. Last week na pag-aaralan po natin ng verses 1 to 6 at tinanong natin what is faith. Ngayon naman pag-aaralan po natin ang verses 7 to 21. At sa umagang ito, panalangin ko po na sa pamamagitan ng pag-aaral ng aklat na ito ay mag-minister sa atin ang salita ng Diyos. Ano man ang hirap ng buhay na ating pinagdadaanan ngayon, nawa ipakita po sa atin ang kasulatan na ang Panginoong Diyos ay Panginoon ng kasaysayan. At tapat po siya sa kanyang mga pangako. Maaari tayong magtiwala sa kanya bilang tugon sa maayos na pamumuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As we approach Scripture, ganito po ang ating magiging tanong. How does God assure us of His faithfulness to His promises? How does God assure us of His faithfulness to His promises? Paano ba pinahayag ng Diyos na nakatitiyak tayo sa Kanyang katapatan sa Kanyang mga pangako? Paano pinahayag ng Diyos na may katiyakan tayo sa Kanya? Sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang katapatan. So, how does He reveal Himself in that way? Pag tinignan natin yung structure ngayon ng Genesis chapter 15, ganito po ang overall structure niya. Sa verse 1, makikita natin God graciously gives Abraham hope. Yun yung napag-aralan natin last week. Verses 2 to 5, God graciously promises Abraham a son. Tapos sa verse 6, God graciously imputes righteousness on Abraham by faith. Tapos ngayon, makikita natin, after God promises Abraham son, He also promises the land of Canaan and formalizes itong promises niya with a covenant. So, sa verses 7 to 8, God graciously promises Abraham the land of Canaan. At saka sa verses 9 to 21, He cuts a covenant with Abraham. Pagkatapos po magtagumpay ni Abraham laban sa mga hari ng silangan, hindi po nagbago ang kanyang kalagayan. Pagkat wala pa rin siyang anak, mapapansin natin, just jumping off from our
passage last week, wala pa siyang anak at dayuhan pa rin po siya sa Kanaan. Wala siyang lupain, same pa rin siya. Isa pa rin siyang manlalakbay. Nung una, umaasa siya na sana, kaya nga niya sinama si Lot, yun sana ang magiging tagapagmana niya. At least, sa mga pangako ng Panginoon, at least, one natupad na and another one to go. Meron na siyang tagapagmana, meron siyang anak-anakan, at meron sana, hinihintay na lang yung lupain. Pero kasi, naghiwalay sila ni Lot. Hindi nagkasundo yung mga pinapili si Lot kung saan siya. So, ang pinili ni Lot ay Sodom. At syempre, kung ano yung sa Kanaan, yun ang kay Abraham. At this point, pagkatapos manalo ni Abraham doon sa mga hari, he was an emotional wreck. Dahil 10 taon na siyang nag-aantay simula na tawagin siya ng Panginoon, nung umalis sila sa Ur. At ngayon, nagpahayag ng Panginoon sa kanya isang gabi at in-express ni Abraham ang kanyang disappointment sa Panginoon. Nagalit ba ang Panginoon? Hindi. Abraham was honest with God at hindi ito kinagalit ng Diyos. Bagkus tinanggap nga ng Panginoon para muling i-affirm ang pangako niya kay Abraham na magkakaroon siya ng anak na magmumula sa kanya. The Bible tells us in verse 6 of chapter 15 ng Genesis, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Which leads us to verses 7 to 8. Dito sa verse 7, ang setting ng ating passage ay same pa rin. Doon pa rin sa Oaks of Mamre sa Hebron, kung saan patayin ko lang. Yeah. Kung saan nagsettle si Abraham pagkatapos nila maghiwalay ni Lot. So same pa rin ang setting nila sa Oaks of Mamre sa Hebron. Verse 7, he said to him, I am the Lord who brought you out of the Ur of Chaldeans to give you this land to possess it. He said, O Lord God, how may I know that I will possess it? So after God promises Abraham descendants and recognizes his faith, God proceeds to graciously promise Abraham the land of Canaan. Land ngayon ang pinag-uusapan. Kung ano yung mamanahin ng mga tagapagmana ni Abraham. And it's interesting kung paano magpakilala ngayon ang Diyos. Pag binuksan natin ang ating mga Bible sa Genesis 15 verse 1, mapapansin natin na future ang perspective ng Diyos. Nagpakilala siya doon, sabi niya, I am your shield and your exceeding great reward. It looks to the future. Ang pangako ng Diyos dyan ay pagpapatuloy niya kung ano ang sinimulan niya kay Abraham. Pero dito sa ating passage sa verse 7, ang pagpapakilala ng Diyos ay nakaangkla po sa nakalipas. Sabi niya dyan, I am the Lord who brought you out of the Ur of Chaldeans. Sinasabi dito ng Panginoon na kung sino ang tumawag sa iyo noon, na umalis ka doon sa sambahayan ng iyong ama sa Ur, at kung sino yung nagdala sa iyo ngayon dito, siya rin ang Diyos na nagdala sa iyo at nag-iingat sa iyo. Kung sino ang tumawag sa iyo noon, siya rin ang kausap mo ngayon. For 10 years, iniingatan siya ng Diyos. All this time, siya ang kasama ni Abraham. Hanggang makarating si Abraham sa Kanaan. Siya ang nag-iingat kay Abraham even though maraming ginawa si Abraham ng mga bagay na alanganin. Matatandaan natin na sinangkalan niya yung kanyang asawa.
at binigay niya kay Faraon. O so paano siya magkakaroon ng anak? Dinaladala pa niya si Lot. O paano ka, kung yan ang ituturing mong anak, paano ka magkakaroon ng maayos na sambahayan? Hindi lang yun. Nakipag-away ka sa mga hari na mas malaki pa sa iyo. Maraming desisyon na alanganin si Abraham. Paano kung ikamatay mo yan? So paano ngayon ang pangako ng Panginoon? Kumbaga, ito ang pangako ng Panginoon, lumapagitna siya para humarang. Minsan ganun tayo May kalooban ng Panginoon at sinabi na niya sa kanyang salita, ito ang aking kalooban, ito yung daan, dito ka lang lumakad. Ang ginagawa pa natin, humaharang pa tayo. Sinusubukan natin kung pwede natin kontrahin. Sinusubukan natin ang Panginoon. We test the Lord to see kung papayag siya. That is not how the Lord works. And yet, kahit ganun ang ginawa ni Abraham, at ngayon in-express niya yung kanyang disappointment sa Panginoon, hindi nagalit ang Panginoon sa kanya. Hindi siya iniwan din ng Diyos. God was very patient with Abraham at naging tapat siya sa kanyang pangako kay Abraham. Pagkatapos magpakilala ng Diyos na siya ang kasama ni Abraham noon pa man para ibigay sa kanya ang lupain ng Kanaan, muling nagtanong ngayon si Abraham. Anong tanong niya dyan sa verse 8? O Lord God, how may I know that I will possess it? Mapapansin natin dito na iba na yung kanyang tawag sa Panginoon. O Lord God. Pag ginamit whenever we see yung pangalan na Lord God or yung title ng Diyos na gano'n ang pagkakagamit, ibig sabihin may nagbago na. Nagpapasakop siya. Hindi lang basta, oh God, kundi Panginoon. Panginoong Diyos. Ginamit na niya ang covenant name ng Diyos. How may I know that I will possess it? Kung sa verse 2, compare lang natin ng konti. Ang tanong ni Abraham ay tungkol sa kanyang magiging anak at salinlahi. Dito sa verse 8, ito ay may kinalaman sa lupa, ang ipapamana sa mga susunod na salinlahi. So, pag pinagsama natin ngayon itong chapter 15, dalawang bagay ang pinag-uusapan. Una-una, ang lahi ni Abraham, yung kanyang sambahayan. Kasi sa ngayon, silang dalawa lang ni Sarai. Walang anak. So, paano ipagpapatuloy? Paano yung pangako ng Panginoon? Wala. Kung wala kang anak, there's no point in talking about all these things. So verses 1 to 6, ang pinag-uusapan ay anak. Dito sa verses 7 to 21, ang pinag-uusapan ay yung lupang pangako. Yung ipapamana sa mga salinlahi. So, ang tanong na ito ay, pag napansin natin, is this a question of disappointment again? No. Mapapansin natin sa verse 6, kung babalikan natin ng verse 6, nakaangkla kasi ito doon. Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. He believed in the Lord. And so itong tanong na ito sa verse 8 ay hindi question of doubt. Hindi ito question of unbelief. This is actually an inquiry from belief. Dahil naniniwala at nananalig siya sa Panginoon, nagtanong siya ngayon. Ibig sabihin, siniseryoso niya ang pangako ng Panginoon. Kaya tinanong niya, Panginoon, how may I know that I will possess it? It is a positive response of Abraham. Kasi nga in his mind, dahil ang Diyos ay may kapangyarihan na samahan siya these past 10 years,
Na ingatan siya at patunayan ito na lumipas na 10 taon at i-preserve siya, siguro naman sa maliit na bagay kaya itong patunayan ng Diyos na magiging tapat siya. Katapatan naman ang pinag-uusapan dito. So, sinasabi ni Abraham, Panginoon, baka pwedeng i-formalize mo ang iyong pangako sa akin. Baka pwede kang magbigay ng confirmation. Di ba ganun tayo? Sa panahon natin ngayon, hindi naman sa wala tayong tiwala, pero kailangan i-confirm ang mga bagay. Ganun din dito. Ang hinihingi ni Abraham ay confirmation. Baka pwede niyo pong i-confirm. Baka pwede i-formalize ang iyong pangako para may pinanghahawakan ako at ang aking mga salinlahi. Kasi sa ngayon, wala akong pinanghahawakan eh. Paano kung mamatay ako? Seryoso dito si Abraham. Naniniwala siya sa Diyos. And because God can do great wonders and preserve Abraham, then God can also give confirmation of His promises. Proceed tayo sa verses 9 to 21. Dito makikita natin that God graciously confirms His promises. How? By cutting a covenant with Abraham. Sadya po yung pagkakagamit ko ng cutting a covenant. Sa Bible, biblical language, ganun ang pagkakagamit. Sa ibang English versions, mapapansin nyo ang ginamit, making a covenant. Pero sa original language, ang term na ginamit ay cutting a covenant. Kasi mapapansin po natin that He cut the animals into two. So when you cut a covenant, kailangan merong animal sacrifice. Verse 9. So he said to him, "Bring me a 3-year-old heifer, and a 3-year-old female goat, and a 3-year-old ram, and a turtle dove, and a young pigeon." Then he brought all these to him and cut them in two, and laid each half opposite the other. So, nilagay niya yung magkabilang hati ng laman doon sa tabi ng daan, but he did not cut the birds. So yung mga malalaking hayop lang. The birds of prey came down upon the carcasses, and Abraham drove them away. So starting dito sa verse 9, mapapansin natin that the story gets darker and stranger. Hindi po kasi tayo pamilyar sa mga larawan na ginagamit dito. At lalong-lalo na ngayon, kapag humihingi tayo ng confirmation, hindi tayo gumagawa ng ganito. Paki-confirm nga, o sige, sa una, o sige, ipe-pencil push ko lang. Pencil lang muna ang ilalagay ko dito. Pag kinonfirm mo, lalagay ko na in ballpen. Sapat na yun. Pero, itong mga ganitong klaseng, bakit may ganito? Hindi tayo familiar. Therefore, it's a bit challenging and strange for us. Nonetheless, I think by the wisdom of the Lord, pag dinahandahan natin pag-aralan to at inilatag natin yung iba't ibang parts ng passage, maintindihan natin ito. So dito, pagkatapos humiling ni Abraham ng confirmation sa mga pangako sa Diyos, again, mapapansin natin, pinaunlakan siya ng Panginoon. Hindi nagalit ang Panginoon sa kanya. God accepted Abraham's request. At binigyan niya ng instruction pa nga si Abraham na magdala ng mga sacrificial animals tulad ng mga hayop na ginagamit sa sacrifices ng Israel. Sabi sa kanya ng Panginoon, magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ng gulang at isang babaeng kambing na 3 taon ng gulang at ng isang lalaking tupang 3 taon ng gulang at ng isang inakay na bato-bato at ng isang inakay na kalapati. Pagkatapos niya dali ng mga hayop para gawing handog, pinaghati-hati ito ni Abraham, yung baka, yung kambing, yung tupa, pero hindi niya ginawa yun sa mga ibon. Pagkatapos nun, nilatag niya yung mga bangkay sa daan. Yung mga halves na doon sa bawat side ng daan at pagkalatag sa daan ng mga hayop, it would seem ngayon na nag-antay si Abraham.
kung anong gagawin ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi sa verse 11, the birds of prey came down upon the carcasses and Abram drove them away. Naghihintay siya ng next instruction ng Panginoon. Pero ang nangyari, alam naman natin, kapag may yung iba sa atin na sanay sa disyerto, sa Middle East, sa Africa, kapag may bangkay, kung saan may bangkay, nandun ang mga buwitre. Diba? Ganun yun eh. Eh, ganun din dito. At dahil may buwitre, at dahil may mga ibon na lumilipad dyan, alam natin na may araw pa. May araw pa. So, nagantay siya. At the same time, alam din natin na hindi ito pangitain. Sa verses 1 to 6, nagpakita daw ang Panginoon, ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain. Pero dito, hindi ito pangitain. God was directly communicating with Abraham. Kaya nga niya nagawa yun eh. Hindi na siya pangitain. Totoo na to. Ngayon, nagtataka tayo siguro kung ano ang ginagawa dito ni Abraham at ng Diyos. Noong unang panahon po, konting background, kapag nangangako ang isang mas mataas na hari sa isang mas mababang hari, tawagin nating high king, yung mataas na hari, at yung mas mababang hari, yung vassal king, yung sinakop ng high king. At nangako itong high king na bibigyan niya ng protection yung mas mababang hari at saka mga provisions. Pumapasok po sila sa isang kasunduan. Ang tawag po sa kasunduang ito, o yung ugnayan na ito, ay covenant. Noong unang panahon, ito ang nagpo-formalize ng lahat ng pangako ng mas nakatataas na hari. Our God is a God of the covenant. Kadalasan pag pinag-uusapan natin sa Christianity, Christianity is not a religion, Christianity is a relationship. Medyo, naiifi ako. Because yes, Christianity is a religion. And it is also a relationship. But when we talk about the relationship, ang relationship na pinag-uusapan sa Bible ay ito, yung covenant relationship. Merong mas mataas at may mababa. Hindi pantay. Hindi yan boyfriend-girlfriend relationship na ginagawa ng iba na parang Jesus is my boyfriend. Hindi katulad ng mga awitin ng early 90s at saka 2000s. Na heretic ang mga teachings na nagmumula sa mga evangelicals. God is a God of the covenant. Ito ang nagpo-formalize, itong covenant ang nagpo-formalize sa lahat ng pangako ng mas nakatataas ng hari. At para gawing formal ang mga pangako, ang ginagawa nila, nagsasacrifice sila ng hayop. Kailangan may tugo. Kaya ang tamang term ay to cut a covenant. Pagkatapos nila hiwain at hatiin ang mga laman, naglalakad ngayon ang ginagawa ngayon ng bawat panig, lumalakad sila sa gitna nung daan. Nandyan sa bawat gilid yung mga hayop at sabay silang lalakad sa gitna. Anong ibig nilang sabihin mo? Bakit nila ginagawa yun na lumalakad sila sa gitna ng mga pinaghati-hati at pinagpira-pirasong mga bangkay? Ang sinasabi nila doon ay, nawa matulad ako sa mga patay na hayop dito kung hindi ako magiging tapat at tutuparin ang aking mga pinangako. Noong bata po tayo, yung mga millennials at saka maaaring hindi alam to. Pero yung mga Gen X at saka mga baby boomers, baka alam natin to. Nung bata tayo, meron po tayong sinasabi kapag ayaw maniwala sa atin ng mga kalaro natin. Nataas pa natin ang ating kamay at ano sinasabi natin? Pex man, mamatay man ako. Ano ibig sabihin ng pex man?
Ang Pexman pala, ni-research ko, nagmula pala yun sa English term na facts. Facts, man. Ibig sabihin, what I'm saying is true. I'm being real with you. Facts, man. Ang nangyari sa kasi yung pilipit yung dila ng Pilipino, ang facts naging pex. Parang apple. Ang nangyari, apple. Ganon. Facts, man. Pex, man. So, pex man, mamatay man ako. Yun yung ibig sabihin dito. They were pronouncing death upon themselves pag hindi sila naging tapat sa kanilang kasunduan. Pero it is interesting dahil sa ating passage, hindi po dalawang panig ang naglakad sa gitna. Isa lang. Isa lang. Hindi siya naging bilateral, kundi naging unilateral siya. Basahin natin verses 12 to 17. Now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and behold, terror and great darkness fell upon him. God said to Abram, now for certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed 400 years. But I will also judge the nation whom they will serve, and afterward they will come out with many possessions. As for you, you shall go to your fathers in peace. You will be buried at a good old age. Then in the fourth generation they will return here, for the iniquity of the Amorite is not yet complete. It came about when the sun had set that it was very dark, and behold, there appeared a smoking oven and a flaming torch which passed between these pieces. So nag-antay si Abraham hanggang lumubog po ang araw. Tapos tulad ni Adan na pinatulog ng Panginoon bago lalangin si Eva, nakatulog din si Abraham at doon may bumalot na kadiliman sa kanya. Natakot siya. Why? Most probably dahil ito yung parang prelude bago magpakita ang Panginoon. So magpapahayag ang Diyos sa kanya. Pero hindi habang gising, kundi habang siya'y tulog. So starting verse 13 onwards, tulog si Abraham. Nakatulog na siya. Wala na yung mga buwitre, wala na yung ibong mandaragit, wala na. Pero nandyan pa rin yung mga bangkay. Nakatulog siya. At muling nagpahayag ang Diyos at sinabi sa kanya ang lahat ng mangyayari sa kanyang saling lahi. Sabi diyan, know for certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed for 400 years. But I will also judge the nation whom they will serve, and afterward they will come out with many possessions. Ano to? Tayo na nakabasa ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Tayo na nagtuturo ng Sunday School sa mga bata tungkol sa buhay ni Moises at ng Israel. Ano ito? Ito yun. Sabi ng Panginoon, mapupunta sila sa lupain na hindi sa kanila. Aalipinin sila ng 400 years. At hahatulan ng Diyos, hahatulan ko, sabi ng Diyos, aapi sa kanila. And afterward, they will come out with many possessions. Nangyari ito. Ang sumulat ng aklat na ito ay si Moises. At sinusulat niya itong Genesis, kakaalis lang nila sa Egypto. At paparating sila doon sa Mount Sinai. Nandun sila actually sa Mount Sinai. At this is a comfort. Kasi nga, ito pala yun. Ito pala yung nangyari sa atin. And it is true, nangyari na they came out with many possessions. Kasi binigay sa kanila ng mga Egyptians ang kanilang mga jewelry nung makalabas sila. Ayon po sa mga scholars, may kinalaman daw itong mga hayop, yung mga ginawa yung mga ni-require ng Panginoon
sa sasapitin ng Israel. Mapapansin natin dito na ang piniling hayop ay 3-year-old na baka, 3-year-old na kambing, at saka 3-year-old na tupa. Na sumasagisag po doon sa 3 generations ng kanilang pagkaalipin sa kamay ng mga Egyptians. For 400 years daw silang magiging dayuhan sa lupaing hindi kanila. At makakabalik lang daw sila sa Kanaan pag nalubos na ang katampalasanan ng mga Amoreo. So, 3 generations, 400 years, 3-year-old na mga sacrificial animals. What does this all tell us? This all tells us that God is the God of history. Hindi tayo. Hindi siya nagugulat. Actually alam niya kung ano ang pinagdadaanan natin. Katulad ng pinagdaanan ng mga salinlahi ni Abraham. Alam niya. He knows the end from the beginning. He rules and judges the nations. But not only that, He also gives life and takes it away. Sabi dyan, hindi raw mararanasan ni Abraham ang paghihirap na ito ng kanyang sambayan. Ano daw? Sabi dyan, payapa siyang hilipas. As for you, you shall go to your fathers in peace. You will be buried at a good old age. Hindi sinabi dito kung anong naramdaman ni Abraham. Walang sinulat si Moises kung napaisip ba si Abraham doon sa sinabi ng Panginoon. Wala. Paglubog daw ng araw, nakaalis na ang mga ibong mandaragit at habang tulog si Abraham, nagpakita ang Panginoong Diyos sa dilim. At ano raw ang anyo ng Diyos? Ano ang ginamit niyang anyo? Gumagamit ng anyo ang Diyos. Alam natin sa Exodus, habang nasa Sinai si Moises, anong ginamit na anyo ng Diyos? Isang naglalagablab na punong kahoy na hindi natutubo. Di ba? Nung sila ay naglalakad, galing Ehipto papuntang Promised Land, anong gamit niyang anyo? Fire. Cloud by fire by night and cloud by day. Maraming mga anyo na ginagamit ang Diyos. Hindi lang yon. Pag bumababa siya sa tabernakulo, ano ginagamit ng Diyos? Smoke. And clouds. And thunder and roaring. Dito, ano ginamit ng Diyos na anyo? It came about, verse 17, when the sun had set that it was very dark, and behold, there appeared a smoking oven and a flaming torch, which passed between these pieces. Smoke and fire. Typical Old Testament na manifestation ng Diyos. Tapos anong ginawa daw nung smoke? Ano yung smoking oven at saka flaming torch, hindi natin alam. Strange tayo dyan. Strange yung mga illustrations. Pero we know that this is Old Testament language kasi merong smoke at saka merong fire. At nakakatakot ito malamang para sa mga Old Testament people. Anong ginawa? Anong ginawa nito? Dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Mag-isa ang Diyos na lumakad sa gitna ng hayop. Asa si Abraham? Tulog. Tulog. Hindi sinama ng Diyos si Abraham. Kaya nasabi sa verse 18, on that day, the Lord cut a covenant with Abraham. Noong panahon nila kapag covenant, dalawang panig ang naglalakad. Pero dito Diyos lang ang naglakad. God did not subject Abraham to any conditions or obligations. Diyos lang ang pumagitna sa mga pinaghati-hating bangkay at gaganap. Siya lang ang gaganap ng lahat ng kanyang pinangako. Hindi niya ni-require si Abraham ng kahit ano. Ganyan po ang grace ng Panginoon. Pakinggan po natin ang sinabi ng isang theologian na si Ray Vander Laan sa kanyang description ng ginawa ng Diyos dito. Sabi po niya,
When he walked in the dust of the desert and through the blood of the animals Abraham had slaughtered, God was making a promise to all the descendants of Abraham, to everyone in the household of faith. Everyone in the household of faith. When God splashed through the blood, he did it for us. We are not simply individuals in relationship to God. We are part of a long line of people marching back through history from our famous Jewish ancestors, David, Hezekiah, and Peter, to the millions of unknown believers, from the ancient Israelites and the Jewish people of Jesus' day to the Christian community dating from the early church. We are part of a community of people with whom God established relationship in the dust and sand of the Negev. But there's more. When God made covenant with his people, he did something no human being would have even considered doing. In the usual blood covenant, each party was responsible for keeping only his side of the promise. Dalawang sides yan, dalawang parties. When God made covenant with Abraham, however, he promised to keep both sides of the agreement. If this covenant is broken, Abraham, for whatever reason, for my faithfulness or yours, I will pay the price, sabi ng Diyos. If you or your descendants, for whom you are making this covenant, fail to keep it, I will pay the price in blood. At sa sandaling yon, na dumaan ng Panginoong Diyos na mag-isa sa mga bangkay, we are transported immediately to the cross. Doon binayaran ng Diyos ang parusa sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang anak. Diyos lang ang dumaan sa gitna. Sapagkat pinangako ng Diyos dito sa Genesis 15, dito pala aakuin na niya maging ang obligasyon natin at siya ang papagitna. Mga kapatid at kaibigan, si Kristo ang pumagitna para sa atin. Siya ang nagbayad para sa ating mga pagsalaksan. Siya ang dakilang tagapamagitan. Buhay ang inalay niya para ang pagpapala at pagpapawalang sala ay mapa sa atin. Sa atin na may pananampalataya ng tulad kay Amang Abraham. But God did not only regard the blessing of righteousness upon Abraham. Kailangan natin balikan yung pangako ng Diyos. Yung blessing of righteousness, isa lang yun sa mga blessings. Meron pang pinangako ang Diyos, di ba? Yung anak o saling lahi at saka yung lupain. So ngayon, balikan natin yung verses 18 to 21. On that day, the Lord made or cut a covenant with Abraham, saying, to your descendants I have given this land, from the river of Egypt, as far as the great river, the river Euphrates. Pag sa map, tinignan natin dito, ang Egypt nasa south, ang Euphrates nasa north. So paano to? North and south. Ganito ba ang geographical border ng Israel ngayon? Sabi pa dyan ng Panginoon, the Kenite and the Kenizzite and the Cadmonite and the Hittite and the Perizzite and the Rephaim and the Amorite and the Canaanite and the Girgashite and the Jebusite. Sabi ng Panginoon, to your descendants I have given this land. Pansinin po natin yung tense na ginamit doon. Hindi siya future tense, past tense. Sa mata ng Diyos, past na yan, tupad na yan, ganap na yan. Yung pangako ko sa iyo, sa isipan mo bilang tao, mangyayari pa lang. Pero sa mata ng Diyos, tapos na. I have given this land. Sa panahon natin ngayon, pag tinignan natin ang geographical location at saka map ng Israel, mapapansin natin maliit na maliit. Hindi siya nagsistretch from Egypt to Iran.
or Egypt to Euphrates. Hindi. Maliit siya. Pero at the same time, pag tinignan din natin yung mapa, wala na itong mga bayang ito. Yung bayan ng mga Kananita, yung mga Hittite, mga Perizzite, itong 10 bayan na ito, wala na ito. At magulo sa Israel. Ganun pa man, dahil pinangako ito ng Panginoon, ang sinasabi niya dito, sure na sure, mapapasa iyo ito. Mapupunta ito sa iyong mga saling lahi. Darating ang araw na lahat tayo, nakabilang sa sambahayan ni Abram, ay mararating ang lupang pangako. Maaaring hindi natin mapuntahan ang lupang pangako ngayon sa buhay na ito. For whatever reason. Pero on that day, pagbalik ng Panginoon para baguhin ang lahat, matatawag natin itong sariling natin. May explore natin ang lawak at ganda at hangganan ng lungsod na ito. Napakalaking lungsod ito. Imagine, from the great river Euphrates papunta sa river ng Egypt. Napakalaki nito. Sapagkat binigay ito ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. To your descendants, I have given this land. Doon tayo mabubuhay at mananahan kasama ang Diyos magpakailan-kailanman. Kaya magpakatatag po tayo habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat tapat siya sa kanyang mga pangako. How does God assure us of His faithfulness to His promises? Dahil kay Kristo na nagmula kay Abraham, naging kabahagi po tayo sa mga pangako at pagpapala ng Diyos kay Abraham. Sa pamamagitan ni Kristo at ang kanyang perfect and finished work, sinimulan ng Diyos na itama po ang lahat. Nagsimula na siya. Si Kristo po ang patiyakan. Yun yung tanong natin kanina. Paano ba tayo nakatitiyak na matutupad ito? Simple lang yung isipan ni Abraham. Doon siya minit ng Diyos. To us, on this side of the cross, ang katiyakan ay si Kristo. Siya yung sacrificial lamb. Siya yung sacrificial animal. Ang katiyakan, the assurance that God is faithful to His covenant promises to Abraham and his descendants forever. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ng ating dakila at